Okay. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig. Naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, pati po surot. No, yung kinakantsawan po natin, yan, ito kaya. Kasi kinakabit daw ito eh. Pag dito ko kasi kinabit, ano yung ano, pag-uusapan po natin yan, ito po, pati po yung surot dito sa NAIA na kinakantsaw natin ngayon. Ang galing, ewan ko po kung anong uri ng mga tao tong mga vlogger at mga supporter ni BBM, no? Nagawa pa po nilang ibintang kay Duterte. Ano kinalaman ni Duterte sa surot ngayon 2024 sa NAIA? Grabe po talaga. Naku, maniniwala po talaga kayo na hindi ko na po alam kung ano pa po ang pwede nilang ibintang sa mga Duterte. Ganito na lang po, hindi ako sanay. Okay. Pag-uusapan din po natin, sumausaw pa po to si Grace po, no? Dito rin po sa mga surot at daga sa NAIA. Ano pa ba pag-uusapan natin? Yun nga po, dahil ngayon, nagbabasa po tayo ng mga tweet, di ba, pag Sabado, Linggo. Ito po si Agriculture Secretary, tungkol po dun sa mga nagbenta ng NFA. Meron po siyang sinabi. Sinabi lang. Hindi ba dapat umaksyon ka? Ikaw ang secretary, meron ka lang sinabi. Pucha, talaga naman, no. Tapos yung ayun po, no, pumapalag po sila dito po sa bakit daw naging ini-issue natin, no? Bakit daw issue yung pag-alis ng mga foreign investment dito sa Pilipinas, yung mas marami pa yung pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan po natin, no? Ito po, hindi. Ay, tsaka pala yung naalala ko na, no? Yan pala yung sinasabi nilang PBA player. Alam ko po yan eh. Kilala ko yung tao na yan eh. Kasi sa sports tayo eh. Kaya masasagot po natin yan. Okay, dito po muna tayo. Alam po ninyo, no? 2022 po tapos na si Pangulong Duterte. Yung mga surot po at daga ngayon po 2024 natin nakita sa NAIA, no? Tignan niyo po sila kung paano magpalusot. Minana pa kasi yan sa previous admin. Mukha kasing surot si Dutay. Minana yung surot. Ibig Puki. Mapapamura ka. Dapat talaga kalampagin ang mga namumuno sa NAIA. Palibasa, nagmana sa dugyot na mahal na Pangulo, pakiaksyon na naman tong mga surot. Isama nyo na sa aksyon ng surot na DDS sheet. Nakakakte. Hindi ko po rin maintindihan kung paano po sila sa bagay, ano po ba i-expect nyo riyan? Naniniwala nga. Sininyo nga ang sininyo nga yung kanilang sininyo nga po ang kanilang source ng information eh. Paano po ba naman yun? Talaga naman, no? 2 taon. Pinagmalaki nyo pa na minana pa. Paano iniwan ni Pangulong Duterte yung NAIA. Ganun din pala, ganun lang din, walang linis-linis. Grabe talaga, no? Makabanat lang. Okay. Eto pa isa, buti na lang may surot at daga sa airport. Para naman may panlaban ng mga DDE shit kasi Tatay Digong nila mahina na at walang kwenta. Mapurol na utak kagaya ng vodka, second Lenin na siya. May sense pa po ba yung sinasabi nila? Buti naman daw at para may panlaban daw yung mga DDS shit. Para may naipupuna raw. Yan ba?
Yan po ba mga matitino pa yung kalaban natin? Yun na lang isisi mo kay Duterte. Ito pa po isa, no? Mga conspiracy theory na eh. Magugulat pa ba kayo kung ang surot na issue sa NAIA, pakana din ng mga Duterte? Di ba galawan nila yan? Galawan ng mga Duterte magdala ng surot sa airport? Ibig nyo sabihin, yung mga Duterte supporter, may dala-dala kaming mga surot para ikalat namin sa airport? Hindi kami napuna. Ibang klase, no? Instead po na mahiya sila, wala na po silang hiyaya, no? Hindi po nila ikinahiya tong gobyerno na to na 'di ba sinuportahan nila yan, hanggang ngayon sinusuportahan nila. Instead na mahiya po yung gobyerno na sinusuportahan nila, hindi po mahiya eh. Kasi pumunta kami ng airport, tinaniman. Yung ba yung gusto niyong palabasin? May tanim surot dyan sa airport? Sabi ko, suko na talaga ako sa mga to. Wala nang katuturan eh. Eto po. Eto naman po ay ayon sa napakahusay na si Grace po. Alam niyo, sa totoo lang, buti hindi nanalo to si Grace po. Ito po sabi ni Grace po, tungkol po din sa mga surot na yan. Po on bed bugs at NAIA. That's an issue in other countries as well. No? Hindi lang naman daw sa atin may surot. Sa ibang bansa din may surot. Katwiran po ba yan ng isang matinong senador? Imbes na magalit kayo na nakita nyo, pagalitan ninyo. Masyadong spoiled to si Bautista eh. Masyado nyo pong in-spoiled. Ang dami ng kapalpakan. Merong brownout, ilang beses nag-brownout. Nagkaloko-loko yung mga natin, yung sa eroplano dyan. Tapos eto, simple lang, surot at daga. Okay lang daw yan kasi dapat hindi na issue yan dahil meron naman sa ibang bansa. Talaga? Pag meron sa ibang bansa, dapat hindi na natin issuehin. Tapunan na lang natin ang mga basurahan yan lahat. Hindi katwiran yan. Kaya yan, last nyo nang iboto yan si Grace po. Never nyo nang iboboto uli yan. Kasi walang sense eh. Meron din naman daw niyan sa ibang bansa, surot at daga. Ano yun, hindi na kami aangal kasi meron din naman sa ibang bansa. Okay. Kaya buti, alam nyo, yan ang salot eh. Isa sa salot yan sa salot sa Pilipinas yan eh. Nabuisit si Tatay Digong dyan, di ba? Yung panahon na gusto ni Tatay Digong. Alam nyo kung anong gusto ni Tatay Digong kaya siya humingi ng emergency powers? Meron ng plano dyan sa EDSA noon eh. Patong-patong yung EDSA. Kung ilang patong yan, wala eh. Talagang maprol eh. Kaya naman, di ba? Nakita niyo yung Skyway. Yung Skyway, pinatong lang din sa mga yan, pero ang nangyari dyan sa Skyway, umiikot tayo, inikot-ikot. Samantalang yung EDSA, diretso sana. Ipapatong mo lang. Baka raw may corruption. Corruption kaagad ang iniisip eh. Ngayon, panay corruption. Bakit wala kang sinasabi ngayon tungkol sa corruption? Okay, eto pa isa. Basta tayo magbabasa ngayon ng mga tweet eh. Eto si Joy, sabi ni Joy, pag sundalo ng ibang lahi, naalala nyo to? Yung nagbigay na wreath, yung bulaklak para sa mga namatay na sundalo sa Australia, si Pangulong Marcos. Maganda yung punto ni Joy. Pag sundalo ng ibang lahi, ang bilis magbigay ng pugay at kayang isingit sa schedule. Pag sarili natin sundalo, tatapyasan ng budget, titipirin ng pension, floating status,
pag day trip ni Mrs. at dead to the world kahit lasog-lasog na yung katawan sa pakikipaglaban sa terorista. Iba ka talaga, Bongbong Marcos. Paano naman kaya mag-apologize mga ensaymada nito? O, di ba? Maganda yung punto niya eh. Kasi kitang-kita natin, nag-retlaying sa mga namatay na sundalo na Australia. Kamamatay lang po ng mga sundalo natin, no? Ni hindi nyo po dinalaw. Si BP lang yung dumalaw. Ngayon, instead po na 'di ba, parang mag-sorry ka dahil instead po na humingi ng pasensya o tawad, ito po ang sagot ng mga mahuhusay na mga followers. Mamaro strike again. Mamaro sinasabi niya yun si Joy. Si Joy yung tropa nila yung taga Sapampalay. Yung estudyante ng Sapampalay National High School. Mamaro strikes again. Yung di alam ang protocol ng mga visiting dignitaries sa ibang bansa. Kahit sa Pilipinas may protocol na sinusunod. Yung mga dignitaries na bumibisita, itanong nyo pa kay Dr. Rizal Saloneta. Okay no? Okay yung punto niya eh. Ang punto niya, ang mga dignitaries, yun yung ginagawa. Parang sa Luneta, lahat ng pupunta rito, mag-aalay ng ret kay Jose Rizal. Sa kanila naman, yung mga namatay na sundalo. So ibig sabihin, okay na yon kasi may protocol sila. Yung ba yung sagot nyo? Kayong mga followers? Okay nang hindi dumalaw si PBBM sa mga sundalong namatayan. Total, may protocol naman sa Australia na dadalaw yung mga dignitaries, yung mga matataas sa ibang bansa at mag-aalay ng bulaklak sa mga Australianong namatay. Okay na yon? Meron na po tayong yung iba yung sagot sa mga binabato. Alam niyo yun? Binabatuhan kayo ng issue na hindi nyo nga dinalaw man lang yung ating mga sundalong nagtanggol, nakipagpatayan para sa bayan, no? Hindi nyo man lang dinalaw nung namatay. Pero sa ibang bansa nag-aalay kayo ng bulaklak. Ang sagot dun may protocol kasi sa Australia. Dito ba walang protocol? Hindi ba automatic na yun dapat? Sa bagay, si Duterte yun, sa mga Duterte kasi automatic yun. Ano ba i-expect natin? Hindi naman nga pala sila Duterte. Pero nasanay kasi tayo. Yun yung problema natin Nag-expect tayo sa kanilang gawin nila. Yung pinangako nilang itutuloy nila. Yung ba naman, may namatay na sundalo. May namatay na mga natabunan ng Sisisi nyo pa na merong protocol sa Australia. Puta, napakalayo naman nun. Bago pa siya pumunta ng Australia, pwede na siyang dumalaw. Pag wala talaga sa loob, pag hindi talaga niya trip yung ganun. Pero, ano po ang admissible? Yung concert ng, Coldplay ba? Hindi ko na alam yung banda. Coldplay ba yun? Yung Coldplay, kahit na magka-traffic ang lahat, kahit na siya mag-helicopter, kantsawan sa helicopter, wala siyang pakialam. Dahil unmissable. Sana yung katwirang unmissable sa mga sundalo ring namamatay, no? Sa pagtatanggol. O ngayon, papasok po kayo dyan. Pumapasok po kayo. Tinatanong nyo, nakita ko kanina si Pangulong Marcos dun sa pinaka-parliament o Congress ng Australia. Habang papasok siya, nagpapalakpakan sila lahat, standing ovation. No? Pumapasok siya, papunta ron sa roster, papunta dun sa pag-i-speech niya. Naalala ko talaga Alam ko kung bakit tuwan-tuwa yung mga Australians Alam niyo po ba kung bakit tuwan-tuwa sila? No? Hindi po sila tuwan-tuwa dahil napakagaling ng ating presidente.
Tuwan-tuwa sila dahil may buffer sila sa China. Mainit yung China sa Australia eh. Huwag kayong makialam sa amin, titirahin namin kayo. Yan yung mga sinasabi ng China sa Australia. Pero dahil ang Pilipinas, inaako niya na nasa front, tayo yung frontman, tayo yung pansalag. Ginagawa po tayong pansalag ng mga Australiano, kaya sila palakpak ng palakpak. Tuwan-tuwa sila na may Pilipinas nasasalag sa mga atake ng China. Ipinangangalandakan nila na eto na ang ating mga tagapagligtas, pananggalang. Tayong mahirap na bansa ang pananggalang nila. Yan ang pakatandaan nyo. Ginawa rin natin yan sa US. Pananggalang nila tayo nung panahon ng Hapon. Okay na sana yung diskarte ni Duterte. Friends to all, enemies to none. Ano po ba masama dun? Friends to all, enemies to none tayo. Kaibigan natin ang lahat. Makikipagtulungan. May mga pera, mga bansang... kaya pag may sakuna nun, ang daming tulong eh. Ngayon, nga. May sakuna, di ba? Natabunan. Ano po nangyari? May mga nag-uunahang bansa na tumutulong? Hindi po. Isisi na natin sa Duterte yan. Ay, bumaha? Asan yung 51 billion? Bakit bumabaha? Puta, dalawang region. Dalawang region sa Mindanao. Kinukundin ako. Nakita ko na naman yung pro-China. Kinukundin ako. Ang hanapin niyo, 51 billion. Nakang tinapay. Oo eh. My feathers. May epekto ba? Hindi ko naririnig eh. May epekto ba? Maganda ba dati? O parang normal lang din. Nakikita ko mga nagtitiktok ganito eh. Okay, punta na po tayo. Inaano ko lang para pag nag-ano tayo, ganito na, pang interview. Maganda interview ko kay, kay Paras, napanood nyo na ba? Maganda eh. Wala na talaga nanonood. Okay. Eto po, may nagtanong dito, di ba? Bakit parang mas maraming ginagawa si SMR kaysa kay Sara? Ano na babalita kay Sara maliban sa pagmomodel niya sa Insta at yung katanghan niya sa ChatGPT? Ano ba yung Insta? Pagmomodel sa Instagram? Sige. Ito po sinagot. Si Martin kasi may hawak ng pera ng taong bayan. 500 billion unprogrammed funds bukod pa sa ibang pera niya. Pero yan lang ang ginagawa, pamimigay ng tig 100. 100 lang po ba pinamimigay? Magkano po ba? Ako wala ko ideya eh. No? Yun po bang pinamimigay ni Martin na may malalaki siyang mukha? Magkano po yun? Kasi natatandaan ko yung ayuda kay Pangulong Duterte na ang budget lang natin sa ayuda ay 300 billion. Nakapamigay ng 2 ayuda, 6,000 ang isa hanggang 8,000. Palaos na si Puta, nakita ko yung iba, 2,000. Sabi ko, ayos ah. Mamaya, 2,000 din ako. 700. Okay. Ayan, no? Ito maganda. Tapos na ba tayo? Ano yung huli kong sinabi? Puta, nalilito na ako. Ano yung huli kong sinabi? Pinag-usapan natin. Si Martin. Yan.
Magkano po yung pinamimigay? Kasi sabi rito, ang pinamimigay daw ni Martin, 2 kilong bigas tsaka 100 piso. Grabe naman. Ang laki-laki ng ayuda, tapos ang laki-laki ng mukha niya, tapos ganun lang pinamimigay. Ayuda. Hanggang ngayon gagawin pa rin tayong pananggalang na yun. Opo. Kaya nga yun yung EDCA eh. Ito po, maganda yung punto nitong tao nito ni NJMDLT. Why is the Philippines not partnering for maritime security with its Asian neighbors? Geographically, this makes more sense than Japan, UK, or even Australia. Bakit nga po ba na ang Pilipinas ay hindi makipag-partner sa ASEAN? Sa mga kapitbahay, bakit hindi po tayo makipag-partner? Bakit po sa Australia tayo nakikipag-partner? No? Bakit po? Okay. Alam nyo kung bakit? Tayo po pinapartner nila kasi gagawin po tayong buffer. Bago makalusob yung China sa Australia, takot na yung Australia eh. Akala nyo kasi, eto magtapatan tayo ah. Kasi tayo, ang tapang natin pagdating sa China, 'di ba? Murahin natin, tapos yung kulang na lang talaga deklarasyon ng gera eh, no? Tayo. Pero sa totoo lang po, bakit ako lang ano? Malulubat pala ako. Hindi ako naka-charge. Yun palang problema nito. Walang charge. Teka lang Palit tayo ng mikropono. Tungkol sa ipis surot at daga sa NAIA. Teka, nakakita na rin ako niyan noon sa NAIA. Di ko lang ginawang issue. Kasi kahit bahay namin, meron din. Yang nagre-raise niyan, objective nila yan ay narrative, as a narrative attack. Tindi, no? Pag BBM ka pala, pag BBM supporter, ay dapat hindi mo inaatake yung kahit sang katutak yung daga, surot, ipis. Kasi BBM supporter ka eh. Noon naman daw, meron na raw siyang nakita sa NAIA rin. No? Meron naman daw na sa NAIA niyan. Sabi niya. Kaya lang, hindi niya ginawang issue. Ang una kong tanong, sino ka naman? Sino ka naman? Cadiland. Thank you very much, Cadiland. Gawa ka membership na 30 month. 30 per month, Boss Buds, hanggang 20 per month lang. Kasi pinakamataas. Hindi ko po nakuha. Thank you very much sa iyo, Cadiland. Yan. Ayun, moderator na natin siya. Ayun. Okay. Punta po tayo sa ibang topic. Hindi po pwede na porket kayo ay supporter, hindi nyo nagagawing issue. No? Yung mga surot at daga. Unfair na. Ito. Yung kaninang balita natin, na kino-question na, meron ba niyang balita na yan? Ito po, no? Yung foreign investors pull back. Philippines sees net outflow of $247.3 million. So ito po yung sinasabi natin kanina. Thank you very much kay Orbilio Dapitalia na nagbigay sa atin ng $12.99 na pangkape. Yan. Ito po yung sinasabi natin kanina na yung mga foreign investors ay nag-pull back ng kanilang mga pera dito na nilagak sa Pilipinas, di ba? Issue po ba yan? Ito po ang sagot ng mga followers ni BBM. Alam niyo po, basta sa kanila sumagot lang. Yun yata yung purpose nila eh. Basta sagutin niyo lang yan. Kahit wala pong sense. Tignan niyo po. Sabi niya, there are several reasons why this is happening and it is not new. Nangyari din yan sa Poon mo at sa iba pang administrasyon.
lahat ng mga makakasama sa administrasyon kailangan i-pause. Syempre, to manipulate the brains of Dutertards, lalo tuloy nagiging bobo. Alam mo, Monique, no? Bakit kakaiba to? Wag niyong lahatin na nangyayari naman yan dati. Bakit niyo ginagawang issue? Bakit namin hindi gagawing issue yung foreign investment, no? Kung tinatanong mo bakit daw issue natin, tayong mga Duterte supporters, bakit hindi namin gagawing issue? Ano ba sa simula't simula pa lang ang ginagawa ni Pangulong Marcos? Bumabiyahe. Di ba? Magtapatan na tayo. Yung biyahe niya na yan, matagal na yan. Hindi pa yata siya nakakaisang buwan, bumiyahe na. Basta kaupo pa lang, bumabiyahe na siya. Okay. So, ibig sabihin, anong purpose niya ng pagbabiyahe niya? Gumagastos eh. Hindi naman po libre yung pagbiyahe. Gumagastos tayo dyan sa pagbiyahe na yan. Ano yung purpose ng pagbiyahe at paggastos sa biyahe? Para maka-attract ng foreign investors. Tandaan mo Monique hindi yan na para makipagkaibigan lang. Para maka-attract, hindi po yan nililihim. Yan po talaga yung purpose. Maka-attract ng foreign investors. Ang dami na nating ginagastos. Bakit hindi pwedeng gawing issue? Tapos ikalawa, pinag-usapan, nag-away-away sa Maharlika Fund. Ano yung purpose ng Maharlika Fund? Para meron yung mga foreign investors, meron silang mapaglalagakan ng kanilang pera, magdedeposito sila sa Maharlika Fund to attract foreign investors again. O, di ba? O ngayon, ano pa? Nagchat-chatcha tayo ngayon. Para saan yung chatcha? Para i-relax yung ating mga nationalistic na 60-40 at iba pang pagbabawal sa konstitusyon. Para saan? To attract foreign investors. So halos lahat ng ginagawa ni Pangulong Marcos, halos lahat yan nakagear para makaka-attract. Gumagastos tayo ng pera. Hindi po yan yung baka maka-attract tayo. Hindi po. Yun yung main. Wala po siyang ibang program. No? Si Pangulong Marcos po, walang ibang program. Main program niya yung mag-attract ng foreign investors. Bakit hindi natin pupunahin? Ang resulta nung ginagawa niyang pag-iikot, Maharlika Fund at etong tiyatya, ang resulta, imbis na dumami yung nag-invest sa Pilipinas, lalong nababawasan. Negative 247.3. Yan ang katotohanan. Bakit hindi natin pag-uusapan? Ibig sabihin, gumagastos tayo para sa wala. Namumuhunan tayo sa pagbabiyahe pero wala tayong nahihita actually. Negative nga eh. Hindi po sa atin galing yan. Yan po ay ni-research ng bilyonaryo. Ano ba source niyan? Malamang yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Pwede nyo namang i-research yan. Kasi 2023 yan. Taunan po yan eh. Kinumpara noong 2022, $800 million yung pumasok, ay yung net. Pag sinabi pong net, yung net po yung pumasok at lumabas, 800 million. May lumabas, may pumasok, 800 million. Tama naman yung sinasabi mo. Meron talagang lumalabas, may pumapasok. Kaya lang nung panahon ni Duterte, mas marami yung pumapasok na pera. O ngayon, mas malaki. Mas malaki yung lumalabas na pera. Hindi effective yung ginagawa natin pagtitinda ng Pilipinas sa labas. Kasi nga,
Ano pa yung ibang ginagawa natin? Bakit hindi nagiging attractive? Para tayong si Zelensky, yung presidente natin parang si Zelensky. Ang tapang eh. Handa siyang harapin ang China, nagpapalakpakan yung Australia. Mabuti na lang may Pilipinas. Hindi kami kagad unang gigirahin, Pilipinas muna. Para tayong Ukraine. Ginagawa tayong Ukraine. Sino po mag-invest sa atin? Kung ang projection natin ay Ukraine tayo. Okay. Hindi po ubrang hindi pag-usapan yan. Palpakis po yan. Ano sabi rito? Yan, pledges are just that. Empty promises. Like your ex pledging to love you forever. Grabe. Ito po, yung kay Rodrigo Duterte. Tignan nyo Tigre ng Norte. Di malamang yan. Ano yan? BBM supporter. Di ba? Tigre ng Norte. Hoy, hindi ko pa nga nasasagot eh. Baka laruan niya mga yan eh. Sagutin natin. Walang Rodrigo Roa Duterte sa Davao City kung walang Cory Aquino. Malaki ang utang na loob ni Digong kay Cory dahil nakabalik ang Duterte sa politika. Yan ang fact na fact. DDS syempre dating dilawan sila. Puro ka detect. Anong detect? Okay. Wala raw pong Rodrigo Duterte sa Davao City kung walang si Cory Aquino. Ang tanong ko po, sino po ba nauna? Yung tatay ni Tatay Digong na naging gobernador o si Cory Aquino? Malamang yung tatay ni Tatay Digong. Hindi po. Mali yung panukala nila eh. Una, nagtataka kami sa iyo. Ang pangalan mo Tigre ng Norte. Malamang loyalista ka, 'di ba? Pero bakit mo gustong purihin si Cory Aquino? 'Di ba? Bakit mo gustong purihin Ganun na ba talaga kayo? Lantaran na ba yung pagsasanib? Sa bagay, lantaran ng pinupuri ni De Lima si PBBM eh. Wala na pong pakundangan eh. Pinupuri na talaga si BBM eh. Lantaran ni De Lima. Kaya lantaran na rin yung pagtatanggol nila kay Cory Aquino. Pero ang katotohanan po, gobernador po yung tatay. Tatay ba ni Tatay Digong, no? Gobernador po yung tatay ni Tatay Digong sa Davao. Ano ba sinasabi nyo? Sa tingin nyo, pag anak ka ng gobernador, wala kang kapag-apag-asang manalo sa isang syudad lang ng Davao? Davao City po, ay Davao po na probinsya, buo pa po yung Davao nun, wala pa pong Davao del Norte, Davao del Sur. Hindi pa po nahahati-hati yung Davao. Isang buong probinsya pa po. Malamang, pwedeng maging politiko yung anak niyan. At yun nga, si Rodrigo nga yun. Kaya hindi nyo po paano nyo kami bubulahin na ganyan? O isa pa po, hinuhukay po nila lahat ngayon. Hinuhukay nila yung 7 pesos na bigas. Hinuhukay nila yung mga pangako ni Pangulong Duterte. Alam niyo po yung number 1, 2, 3 na mga pangako niya. Yung sinasabi natin. Criminality, corruption, droga. Tama naman tayo. Tama naman si Pangulong Duterte. Kaya lang, hindi raw natupad kasi merong pekcha eh. Within 6 months, within 6 months, within 6 months. Ang tanong, nung dumating ba yung 6 months, alimbawa yung battle with criminality, drugs, and corruption. Sabi ni Pangulong Duterte, 2017, tapos na yan lahat. Ang tanong, nung hindi natapos noong 2017, tumigil ba siya?
Sinabi ba ni Duterte, ay hindi pala natin kaya, wag na nating ituloy yan. Hanggang sa katapusan po ng termino, nagwa-war on drugs si Pangulong Duterte. Hanggang sa katapusan ng termino ni Pangulong Duterte, nag-ano po siya ng corruption. Tsaka balik kayo ng balik eh. Natupad ba ni Duterte yung ano? Kasi sumuko na sila, hindi matutupad ni Marcos. Ang gusto lang nila, si Duterte nga hindi natupad yan, si Duterte nga hindi natupad. Hindi po yan yung usapin. Hindi natupad yung time frame. Pero malaki po ang naging contribution niya sa katahimikan ng lugar natin. No? Ngayon, balikan na lahat. Wala nang ang pakundangan uli yung mga kriminal ngayon. Patay lang ng patay. Alam nyo, pati yung alam nyo yung kung saan ako naasar, pati yung matagumpay nating sa Marawi, tagumpay yung Marawi. Pinalalabas nila ngayon na pinalayas lang ni Duterte yung mga taga Marawi. Grabe, no? Grabe sila mag-twist ng kasaysayan. Paano wala maipagmalaki? Yun po kasi yun eh. Kaya kayo naghanap ng butas, kaya nyo inahanapan ng kasiraan si Duterte kahit tapos na yung kanyang panunungkulan. Wala kasi kayong maipagmalaki ngayon. Yung pinangako ni Pangulong Duterte na battle sa kriminalidad, battle sa droga, hindi niya natapos ng ilang buwan pero tinuloy-tuloy niya. At malaki po epekto niyan. Hindi po nakapagnakaw yung mga magnanakaw sa gobyerno. Yung kriminalidad po talaga, may takot po yung mga kriminal kay Duterte. Kaya si Duterte, ang taas ng approval and trust rating nung umalis. Siya po ang may pinakamataas na approval at saka trust rating sa lahat na naging Pangulo ng Pilipinas. Tapos ngayon sisisihin nyo, dahil binabanatan kayo na asan yung 20 pesos na bigas. Si Duterte nga hindi rin nagawa. Ibig sabihin, wala na kayong balak. Asan na yung 1 million na pabahay? Si Duterte yung pinangako niya, pinagsisikapan niya. Ngayon, may naririnig pa ba kayong 1 million na pabahay na pinagsisikapan? Wala na. Ang huli nilang pangako dyan, 100,000 na lang, 2 taon. 2023 tsaka 2024. Pangako lang yun. Hindi pa rin po nasasakatuparan yun. Lahat po yan pangako. Wala pa po nasisimulan. Okay. Yan lang po.